Ilang sandali matapos ang misyon, magkasabay na naglakad sina Nam Gangjun at Ho Il sa makitid na daan pabalik sa Blue Sky Society. Habang naglalakad, hawak ni Ho Il ang sugat sa kanyang kaliwang siko. Kahit puno ng mga bakas ng labanan ang kanyang katawan. Relax lang ang kanyang mukha. Nakangiti pa siya. Ang galing mo talaga sa misyon na iyon. Pinuri niya si Nam Gangjun. Ngunit nang marinig iyon, ibinaling ni Jun ang tingin sa mga sugat ng kanyang senior. Unti-unting nabalot ng pagsisisi ang kanyang mukha. Hindi ko karapat-dapat ang papuring iyan. Para sa kanya, mas mahalaga ang kalagayan ni Ho Il na nasugatan dahil sa laban. Yumuko siya. Kasalanan ko ito. Masyado pa akong mahina. Hindi ko pa kayang protektahan ang mga taong nasa paligid ko. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Kailangan kong magsanay ng mas mabuti. Biglang itinaas ni Ho Il ang sugatan niyang braso. At malakas siyang tumawa. Hahaha, parang wala lang sa kanya ang mga sugat. Tila isang batang pilit nagpapanggap na matatag. Natahimik si Jun. Pinagmasdan lang niya ang kakaibang asal ng kanyang senior. Kasabay noon, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari sa kanilang misyon. Naalala niya kung paano nila nailigtas ang mga batang dinukot. Naalala rin niya ang mahalagang record na kanilang nakuha mula sa librong natagpuan nila. Pagkatapos pag-isipan ng lahat, napatanong siya, matatawag na kaya itong matagumpay kong unang misyon? Hindi agad sumagot si Ho Il. Malalim muna siyang napabuntong hininga. Habang nakatingin sa unahan, isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang buong misyon. Naalala niya kung paano tinalo ni Nam Gangjun ang grupo ng mga kidnapper. Kung paano nito natalo ang isang opisyal ng kulto. At kung paano nito halos mag-isang nailigtas ang mga bata. Ngunit hindi lang iyon. Ang batang iyon ay may matatag na paninindigan. At isang pusong tunay na makatarungan. Wala siyang pinipiling taong tutulungan. Karaniwang mamamayan man o hindi. At higit sa lahat, nakakamangha ang husay nito sa espada. Ang teknik nito ay tila kayang punan ng anumang kahinaan sa isang labanan. Habang lalo niya itong iniisip, isa lang ang kanyang naging conclusion. Sobrang pambihira ng talento ni Nam Gangjun. Hindi dapat siya mahulog sa kamay ng demonic cult. Dahil doon, napagpasyahan niyang pag-iigihan ang ulat na kanyang isusungit. Ilang sandali pa, dumating na sila sa Blue Sky Society. Pumasok sila sa pangunahing tarangkahan. Muling sinalubong sila ng masiglang kapaligiran ng punong himpilan. Pagkapasok, huminto si Ho Il. Kailangan kong pumunta sa mukhang department. Isusumit ko ang ulat ng misyon. Ikaw naman, bumalik ka na muna sa Heavenly Sword Hall. Tahimik na tumango si Nam Gangjun. Pagkatapos, naghiwalay na sila ng landas. Mag-isang naglalakad si Jun sa loob ng himpilan. Ngunit, Nam Gangjun, isang matatag na tinig ang biglang tumawag sa kanyang pangalan. Halos kasabay ng kanyang paglingon. Automatiko siyang naghanda sa posibleng pag-atake. Nanigas ang kanyang katawan. Isang napakabigat na presyon ang bumalot sa paligid. Ang taong tumawag sa kanya ay si Kang Gok, ang master ng Crushing Hall. Nang makita ang reaksyon ni Jun, bahagyang ngumiti si Kang Gok. Huwag kang masyadong kabahan, mag-relax ka. Agad na yumuko si Nam Gangjun bilang pagbati. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya ang tungkol sa Crushing Hall. Kilala ang bulwagang ito sa napakalupit nitong mapanirang lakas. Sila ang mga mandirigmang sumisira sa depensa ng kalaban gamit ang matinding puwersa. Sa malalaking digmaan, sila ang laging nasa pinakaharap. At si Kang Gok mismo, ay isang kilalang master na kinatatakutan dahil sa kanyang nakakatakot na lakas. Ngunit biglang naputol ang pag-iisip ni Jun. Lumapit si Kang Gok. Kasabay nito, nagsimulang umagos ang napakainit na enerhiya mula sa kanyang katawan. Tila nagbago ang hangin sa paligid. Matalim ang kanyang titig. Narinig kong nakaharap mo ang Sun and Moon Cult sa una mong misyon. Bahagyang nagulat si Jun. Ramdam na ramdam niya ang napakabigat na pressure mula sa lalaking nasa harapan niya. Napakalakas. Kahit ang simpleng pagtayo sa harap niya ay napakahirap. Gayunpaman, kalmado pa rin siyang sumagot. Tama po. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Kang Gok. Pagkatapos ay direkta siyang nagtanong. Alam mo ba kung bakit hinahanap ng Sun and Moon Cult ang isang lalaking ipinanganak na may 9 Severian Merit Ians? Dahan-daang tumango si Nam Gangjun. Ngunit habang sumasagot, patuloy niyang tinitiis ang napakalakas na pressure na sadyang ibinubuga ni Kang Gok.
Biglang may naisip si June. Ginagawa niya ito, upang subukan ang magiging reaksyon ko. Bumalik ang kanyang alaala sa nakaraan. Naalala niya na gumagamit ang Sun and Moon cult ng kakaibang itim na mahika. Sa dati niyang buhay, ginamit ang malaking ritual na iyon upang lumikha ng isang katawan na hindi ganap na lalaki o babae. Habang iniisip iyon, unti-unting naunawaan ni Nam Gangjun ang tunay na dahilan. Kung pagsasamahin ang lahat ng impormasyon, ang kanyang katawan ang pinakaangkop upang sabay na kontrolin ang yin at yang energy. At malamang, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya pinupuntirya ng Sun and Moon cult. Samantala, unti-unting lumakas ang pressure na inilalabas ni Kang Gok. Lalo pang naging seryoso ang kanyang tingin. Nam Gangjun, sa tingin mo ba, hindi ba mas mabuting manatili ka na lang ng tahimik sa Heavenly Sword Hall? Hindi lang para sa kaligtasan mo, kundi para rin sa kapakanan ng buong mundo. Diretsyong sinalubong ni Nam Gangjun ang kanyang titig. Matatag ang kanyang ekspresyon. Totoo, kung mamatay ako, mas magiging madali ang lahat. Ngunit, lalo pang tumulim ang kanyang mga mata. Buong tapang siyang nagsalita. Binigyan ako ng pangalawang buhay ng aking guro. At para sa akin, ang tunay na buhay ay hindi lang basta paghinga. Ang tunay na buhay ay ang pamumuhay bilang isang mandirigma. Hanggat dumadaloy ang diwa ng martial arts sa akin, hindi ako titigil. Pagkarinig ni Kang Gok sa sagot na iyon, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang bahagyang paghanga, napalitan ito ng malamig na tingin. Mas mabigat ang kanyang boses nang muli siyang magsalita. Dahil lang ba sa kaunting talento? Iniisip mong kaya mong maging master na mamumuno sa mundo? Malakas na umalangaw-ngaw ang kanyang boses. Lalo pang bumigat ang tensyon sa paligid. Hindi agad sumagot si Nam Gangjun. Sa halip, bumalik sa kanyang alaala ang dati niyang buhay. Naalala niya ang mga alagad na minsang sumunod sa kanya. Hindi kailanman, sumagi sa isip niyang hangarin ang kapangyarihan o mamuno sa lahat. Mahinahon siyang tumingin kay Kang Gok. Tuwid ang aking espada, at mananatili itong tuwid. Natahimik si Kang Gok. Bahagya niyang pinasingkit ang kanyang mga mata, habang pinagmamasdan ng binatang nasa kanyang harapan. Panandaliang tapang lang ba ito ng isang batang henyo? O ito talaga ang paninindigang nakatanim sa kanyang puso? Ilang sandali pa, mas kalmado na siyang nagsalita. Hahabulin ka ng Sun and Moon cult hanggang sa araw ng kamatayan mo. Gusto kong makita, kung may kakayahan ka talagang dalhin ang paining iyon. Pagkasabi nito, bigla niyang hinugot ang kanyang napakalaking palakol. Iniangat niya ito, at sa isang iglap, lumipad siya papunta kay Nam Gangjun. Napakabilis ng kanyang pagsalakay. Agad namang hinugot ni Nam Gangjun ang kanyang espada. Walang pag-aalinlangan, iniharap niya ito upang salagin ang paparating na atake. Klang! Malakas na umalangaw-ngaw ang banggaan ng bakal. Habang naglalaban sila, hindi inaalis ni Kang Gok ang kanyang matalim na tingin kay Nam Gangjun. May napansin siyang kakaiba, kahit kailan, hindi nagpakita ng takot ang binata sa napakabigat niyang pressure. Hindi rin ito umiwas ng tingin. Nakatuon lang ang mga mata ni Nam Gangjun sa galaw ng kanyang kalaban. Sinusuri niya ang bawat kilos, at eksaktong sinasalag ang bawat atake. Pagkaraan ng ilang saglit, tumalon pa atras si Kang Gok. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malaking enerhiya ang nagsimulang magtipon sa kanyang katawan. Iisa lang ang kanyang layunin. Subukan pa ng mas malalim ang tunay na kakayahan ni Nam Gangjun. Wala na siyang inaksayang oras. Muli siyang sumugod. Mas mabilis, mas mabangis. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake. Halos walang puwang para makahinga ang kanyang kalaban. Ngunit, isa-isang sinalag ni Nam Gangjun ang bawat hampas. Kahit lalo pang bumibigat ang pressure, hindi man lang nag-ulo ang kanyang konsentrasyon. Unti-unting napaisip, si Kang Gok, tulad ng inaasahan ko, kahit hindi pa siya umaabot sa pinakamataas na realm. Nababasa niya ng perpekto ang galaw ko, dahil hindi pa rin niya mabasag ang depensa ng binata. Lalo pa niyang pinataas ang kanyang enerhiya. Mas mabigat na pressure ang bumalot sa paligid. Iisa pa rin ang kanyang layunin. Turuan ng leksyon si Nam Gangjun. At subukan ang tunay nitong swordsmanship. Nang makita ang pagbabagong iyon, naging seryoso ang ekspresyon ni Nam Gangjun. May napagtanto siya, kung puro depensa lang ang gagawin ko, hindi magtatagal, baka ang espada ko ang unang bumigay. Mahigpit niyang inayos ang kanyang tayo.
Mabilis na yumandar ang kanyang isip. Nagpa siya si Nam Gangjun na gamitin ang Great Gale Sword Technique mula sa dati niyang buhay. Pero, hindi niya ito gagamitin sa karaniwang paraan. Balak niyang pagsamahin ito sa malalim na prinsipyo ng Silk Realm Force. Ilang sandali pa, iniangat niya ang kanyang espada. Eksaktong sinalubong nito ang paparating na hampas ni Kang Gok. Klang! Sa oras na nagbanggaan ang dalawang sandata, isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang sumabog sa buong paligid. Boom! Nayanig ang buong lugar, bahagyang umangat ang mga bubong na yari sa tisa dahil sa tindi ng pressure. Maging ang mga pader ng mga gusali ay nanginag sa lakas ng banggaan. Ngunit, malakas na naitulak paatras si Nam Gangjun. Patuloy na dumudulas ang kanyang mga paa sa lupa. Pilit niyang nilalabanan ang napakalakas na puwersang nagtutulak sa kanya. Napakalakas. Mas higit pa ito sa inaasahan ko. Agad niyang naunawaan kung gaano kalalim ang internal energy ni Kang Gok. Habang patuloy siyang itinutulak, bigla niyang itinaas ang kanyang espada. At walang pag-aalinlangan, itinarak niya ito sa lupa. Scared, kumiskis ang talam sa sahig. Ginamit niya ito upang pigilan ang kanyang katawan. Napasingkit si Kang Gok. Unti-unti niyang ibinaba ang tingin sa sarili niyang mga paa. Sa loob-loob niya, hindi niya maitago ang pagkabigla. Hindi maaari, naitulak din ako, kahit kaunti lang. Umatras din siya dahil sa banggaan. Isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Samantala, dahan-daang hinugot ni Nam Gangjun ang kanyang espada mula sa lupa. Muli siyang tumayo ng tuwid. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata. Matatag siyang nagsalita. Pinili ko ang isang landas. Isang landas na hindi ko tatalikuran. Isang landas na tinatahak ko ng may matatag na puso. At hindi matitinag na paniniwala. Ang layunin ko ay iligtas ang mga tao. At gawin ang tama. Kaya sa bawat pagindayog ng aking espada, isinasamo ko ang aking diwa bilang isang mandirigma. Natahimik si Kang Gok. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinuksok muli ang kanyang malaking palakol sa baywang. Mas kalmado na ang kanyang mukha kaysa kanina. Sa bagay, maraming tao ang nagsisimula ng may ganyang paninindigan. Pero sa huli, karamihan sa kanila ay sumusuko rin. Hindi man lang nag-atubili si Nam Gangjun. Hindi rin nagbago ang kanyang tingin. Maaaring tama ka, pero hindi ako nag-iisa. Nasa tabi ko ang mga kasamahan ko sa Heavenly Sword Hall. Kaya wala akong dahilan para matakot. Hanggat may mga taong sabay kong tinatahak ang landas na ito, hindi matitinag ang aking paniniwala. Pagkarinig ni Kang Gok sa sagot na iyon, bahagya siyang ngumiti. Sa unang pagkakataon, nawala ang mabigat na pressure sa kanyang mukha. Kalmado niyang sinabi, sa murang edad mo, natagpuan mo na ang sarili mong martial path. Nakita ko na ang talento mo. At nakita ko rin ang landas na tinatahak ng martial arts mo. Sa huli, tumango si Kang Gok. Iginagalang ko ang desisyon mo. At kasabay niyon, iginagalang ko rin ang naging pasya ng Master ng Heavenly Sword Hall. Makikita si Kang Gok na bahagyang nakangiti. Kalmado niyang inamin na, karapat-dapat nga si Nam Gangjun sa isang napakapanganib na misyon. Samantala, pinagmasdan ni Nam Gangjun ang natitirang enerhiya mula sa kanilang laban. Bahagya siyang napasingkit. Ramdam pa rin niya ang napakalakas na internal energy na nananatili sa paligid ni Kang Gok. Sa loob-loob niya, hindi niya maitago ang paghanga. Napakabilis, at napakalakas ng enerhiyang ito. Agad niyang napagtanto ang isang bagay. Talagang umabot na si Kang Gok sa pinakamataas na antas ng Three Flowers Converging. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinasok ni Kang Gok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit. Kalmado siyang nagsalita. Hindi ko tungkulin na questionin ang naging desisyon ng isang batang swordsman. Pagkasabi nito, may maliit siyang kaong inihagis kay Nam Gangjun. Saluhin mo, madali itong nasalo ni Nam Gangjun. Pinagmasdan niya ang maliit na kahon. Ano po ito? Bahagyang nag-atubili si Kang Gok bago sumagot. Isang spiritual elixir. Magagamit mo ito para pagalingin ang internal injuries na natamumula sa mga atake ko. Pagkatapos magsalita, tumalikod agad si Kang Gok. Naglakad siyang palayo. Hindi na niya hinintay pa ang magiging sagot ni Nam Gangjun. Samantala, nakatingin lang si Nam Gangjun sa kaong hawak niya. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit puno ng pagtataka ang kanyang isip. Wala naman akong tinamong internal injury. Dahilan lang ba iyon?
para maibigay niya sa akin ang spiritual elixir na ito. Sa kabila ng kanyang pagkalito, bahagya siyang yumuko. Maraming salamat po. Sa ibang lugar, sa loob ng isang tahimik na silid, abala si Gangjong sa pagbabasa ng isang ulat. Dahan-daang gumalaw ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat nakasulat. Maya-maya, may naisip siya, dapat ko rin kayang bigyan ng spiritual elixir si Nam Gangjun. Sa kanyang tabi, seryosong nagsalita si Huil. Naiintindihan ko kung bakit ayaw ng mga nakatatanda na hayaang pumasok si Nam Gangjun sa mundo ng Django. Pero, kung hahayaang masayang ang ganitong talento, napakalaking kawalan iyon. Bahagyang tumanggaw si Gangjong. Katulad ng inaasahan ko, hindi ako nagkamali sa batang iyon. Hindi talaga ako binaygo ni Nam Gangjun. Kilala man si Huil bilang madaldal. Alam niyang hindi ito kailanman nagsisinungaling. Hindi nagtagal, kumalat sa buong Heavenly Sword Hall ang balitang nakasaad sa ulat ni Huil. Sa training grounds, tahimik na nakatayo si Gangjun M. Pinakikinggan niya ang usapan ng mga junior disciple. Isa sa kanila ang nagsalita. Hindi ba nasa fish realm pa lang si Nam Gangjun noon? O baka, naabot na niya ang pinakamataas na antas nito. Natahimik si Gangjun M. Naalala niya ang sword energy na minsan niyang nasaksihan. Iyon ay sword chi, isang antas na higit na mas mataas kaysa sa dapat maabot ng isang kaedad niya. Hanggang ngayon, hirap pa rin siyang paniwalaan. Mahigit isang buwan pa lang siyang gumagamit ng espada, pero umabot na siya sa ganitong antas. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang namamangha. Hindi na nakapagtatakang natapos niya ang misyon ng ganoon kadali. Maya-maya, tumayo si Gangjun M. Habang naglalakad, mahigpit niyang tiningnan ang mga junior. Tama na ang kwentuhan. Bumalik na kayo sa pagsasanay. Ituloy ninyo ang pag-indayog ng inyong mga espada. Agad na tumanggaw ang mga junior. At mabilis silang sumunod sa utos niya. Lumipas ang oras. Unti-unting tinanglawan ng papalubog na araw ang mga bubong ng Heavenly Sword Hall. Samantala, sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Nam Gangjun. Sinisimulan niyang i-absorb ang enerhiya ng spiritual elixir na ibinigay ni Kang Gok. Unti-unting damaloy sa kanyang katawan ang mainit na enerhiya, parang naglalagablab na apoy. Matapos ang kanyang meditasyon, tumayo siya, kinuha niya ang kanyang mga damit. Habang sinusuri ang kalagayan ng kanyang katawan, mahina siyang nagsalita sa kanyang sarili. Matapos niyang pa-under ng energy circulation ng ilang beses, unti-unting nabawasan ang dalas at tindi ng mga panginginig sa kanyang katawan. Ngunit, napakabigat pa rin ang pasanin ng 9 severe meridians. Napaisip si Nam Gangjun. Naalala niya ang dati niyang buhay. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang ikinukumpara ang dati niyang katawan sa kasalukuyan. Noon, sapat na ang karaniwang external arts training. Pero ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon, maging ang kanyang mga meridian ay humahadlang sa paglakas ng kanyang katawan. Dahil dito, kailangan kong makahanap ng external arts na babagay sa katawan kong ito. Pagkatapos magbihis, tinawag ni Nam Gangjun ang isang tao papasok sa kanyang silid. Maya-maya, pumasok si Licia. Yakap nito ang napakaraming libro. Halos matakpan na ang kanyang katawan sa dami ng bitbit. Nakangiti siyang tumingin kay Nam Gangjun. Tapos ka na ba sa meditation? Agad na yumuko si Nam Gangjun. Maraming salamat po, Master, sa pag-aalaga ninyo sa akin. Mahina lang nangumiti si Licia. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Pagkatapos ay pabiro siyang nagsalita. Sa dami ng narinig kong kwento tungkol sa iyo nitong mga nakaraan, parang gusto na kitang buhatin kung saan-saan. Napatingin si Nam Gangjun sa mga librong hawak ng kanyang guro. Ano po ang mga librong iyan? Ipinaliwanag ni Licia. Hiniram ko ang lahat ng ito sa Self-Reflection Martial Archive. Pakiramdam ko makakatulong ang mga ito sa iyo. Agad na naging seryoso ang tingin ni Nam Gangjun. Isa-isa niyang sinuri ang mga libro. May mga gabay tungkol sa external arts. Mayroon ding mga medical texts. Pero ang higit niyang ikinagulat, lubos na nauunawaan ni Licia ang kondisyon ng kanyang katawan. At alam nito ang mga problemang dinaranas niya. Dahan-daang inilapag ni Licia ang lahat ng libro sa mesa. Maayos ang pagkakasalansan ng mga ito. Halatang pinaghandaan niya talaga ang lahat. Kalmado siyang nagsalita.
Napakahalagang maintindihan ng isang mandirigma ang sarili niyang katawan. Habang nasa unang misyon ka, pinag-aralan ko na ang lahat ng librong ito. Bilang master mo, ituturo ko sa iyo ang lahat ng nilalaman ng mga ito. Walang pag-aalinlangan ng kanyang boses. Nakaramdam ng init sa kanyang dibdib si Nam Gangjun. Bahagya siyang napangiti. Pagkatapos ay yumuko siyang muli. Maraming salamat po, Master. Ngunit, may isa pang paalala si Lycia. Kahit ganoon, ang espada pa rin ang dapat mong maging pangunahing prioridad. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Iniangat ni Nam Gangjun ang kanyang ulo. Ang espada, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Napangiti si Lycia. Mabuti, Terra, magsanay tayo. Ilang sandali pa, magkaharap na silang dalawa sa training arena. Tahimik ang paligid. Ngunit, ramdam ang mabigat na tensyon sa pagitan ng guro at alagad. Bago magsimula ang sparring, nagbigay ng utos si Lycia. Gamitin mo ang 13 Lightning Flash Sword Thunder. Walang pag-aalinlangan. Agad na kumilos si Nam Gangjun. Sa isang iglap, bumalot ang bughaw na kidlat sa kanyang espada. Habang ipinapakawala niya ang kanyang atake, mabilis ding yumandar ang kanyang isipan. Ang 13 Lightning Flash Sword Thunder. Ako mismo ang lumikha ng sword technique na ito sa dati kong buhay. Ang pakikipagpalitan ng espada sa isang master. Hindi lang simpleng pagsasanay. Ito ang pagkakataon upang maunawaan ang mas malalim na hiwaga ng espada. Samantala, kalmadong hinugot ni Lycia ang kanyang espada. Isang simpleng galaw lang. Klang! Madali niyang naitaboy ang atake ni Nam Gangjun. Nakatutok ang mga mata ni Nam Gangjun sa bawat kilos ng kanyang guro. Sinusubukan niyang unawain ang bawat pag-indayog. Bawat pagbabago ng direksyon. Sa isip niya, isa-isa niyang sinusuri ang lahat. Napaka-elegante ng sword path ni Master. Kahit mabagal ang galaw niya, perpektong nasasalo ang bawat atake ng 13 Lightning Flash Sword Thunder. Ang espada ni Lycia ay banayad na gumagalaw. Parang umaagos na tubig. Ngunit, hindi na mamalayan ni Nam Gangjun. Unti-unti nang kinokontrol ng kanyang guro ang buong espasyo sa paligid. At sa mismong sandaling iyon, may bigla siyang napagtanto. Sa harapan ni Nam Gangjun, tila nakita niya ang perpektong anyo ng asensya ng heavy sword. Nagpatuloy ang palitan nila ng mga atake. Klang! Klang! Sunod-sunod na nagbanggaan ang kanilang mga espada sa ere. Ngunit, kahit gaano kabangges ang bawat atake ni Nam Gangjun, madali lang yung nasasalo ni Lycia. Walang kahit isang galaw ang nasasayang. Walang sobrang kilos. Walang butas. Maya-maya, bahagyang umatras si Nam Gangjun. Huminga siya ng malalim. Pinakalma niya ang kanyang isip. Habang naghahanap ng panibagong pagkakataon, may tanong na sumagi sa kanyang isip. May magandang pagkakatugma kaya ang Heavenly Thunder Thrust at ang Heavy Sword. Muli niyang pinag-aralan ang bawat galaw ng kanyang guro. Unti-unti niyang napansin ang isang bagay. Ang misteryo ng Heavy Sword. Tila kumokontrol sa buong daloy ng labanan. Samantala, ang misteryo ng Soft Sword ay maayos na pinagdurugtong ang simula at dulo ng bawat atake. Walang putol, walang siwang, parang tuloy-tuloy na agos ng tubig. Kahit isang maliit na ikot lang ng pulso, nagagawa ni Lycia na putulin ang lahat ng posibleng direksyon ng espada ni Nam Gangjun. Pagkaraan ng ilang sandali, mas bamigat pa ang mga atake ni Lycia. Agad itong naramdaman ni Nam Gangjun. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, pero, mas lalo nang napipilitan ang kanyang katawan. Isa-isa niyang sinalag ang bawat hampas. Ngunit, palakas ng palakas ang pressure ng espada ng kanyang guro. At sa isang napakalinis na galaw, bahagyang iniikot ni Lycia ang kanyang kamay. Sa isang iglap, naitulak niya si Nam Gangjun. Biglang lumiit ang distansya nilang dalawa. Nang makita ang naging pag-unlad ng kanyang alagad, bahagyang ngumiti si Lycia. Isang ngiting puno ng kasiyahan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang espada. Hudyat iyon na tapos na ang sparring. Agad na yumuko si Nam Gangjun. Maraming salamat po, Master. Taos puso ang kanyang pasasalamat. Ngunit, may tanong pa ring umiikot sa kanyang isip. Hindi niya napigilan ang kanyang pag-uusisa. Master, ano pong sword technique ang ginamit ninyo kanina? Kalmadong sumagot si Lycia. Ang tawag dito ay Remote Cloud Layered Wall Stance. Ipinaliwanag niya na,
Ang teknik na iyon ay nagmula sa isang lihim na manual sa Self-Reflection Martial Archive. At, espesyal itong nilikha para sa Four Clouds. Pagkarinig ni Nam Gangjun sa paliwanag, dahan-dahan siyang napatingin sa kanyang kanang kamay. Unti-unti niya itong ikinuyom, mas lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon. Anuman ang mangyari, mapapasakamay ko rin ang teknik na iyon. Kitang-kita ang pananabik sa mukha ni Nam Gangjun. Hindi na niya napigilan ang kanyang kasabikan. Master, maaari ko po bang subukan ang teknik na iyon ngayon din? Agad na nakatawag ng pansin ang kanilang laban. Isa-isang dumating ang mga alagad ng Heavenly Sword Hall. Pinalibutan nila ang arena. Alam nilang, kahit manood lang ng laban ng dalawang ito, napakalaki na ng matututunan nila. Walang gustong sayangin ang bihirang pagkakataong iyon. Kaya nakatutok ang lahat ng mata sa bawat galaw ng dalawang swordsman. Sa ilalim ng tingin ng lahat, kalmadong tumayo si Nam Gangjun. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Pagkatapos ay inayos ang kanyang tindig. At agad niyang sinubukang gamitin ang remote cloud layered wall stance. Ang teknik na kakakita lang niya kay Lycia. Pagkakita rito, biglang nanlaki ang mga mata ni Gangjun M. Hindi niya inakalang maglalakas loob si Nam Gangjun na gayahin ang eksklusibong teknik na iyon. Pagkatapos lang ng isang beses na pakikipagpalitan ng espada sa master. Ngunit, may mas nakakagulat pa, hindi pa man lang nababasa ni Nam Gangjun ang lihim na manual ng teknik na iyon. Wala siyang sinayang na oras. Iniangat niya ang kanyang espada, at buong konsentrasyon itong inindayog. Sa sandaling bumaba ang kanyang espada, agad na sumabog ang enerhiyang naipon sa talim nito, at naging isang malakas na sword wave na rumaga sa pasulong. Napahinto sa paghinga ang lahat ng nanunood. Walang gustong kumurap, gusto nilang makita, kung talagang magagawa ni Nam Gangjun na gayahin ang teknik ng Four Clouds. Samantala, may napansin agad si Lycia. Naunawaan niyang ang prinsipyo ng sword slow ay hindi simpleng pagpapabagal ng pag-indayog ng espada. Sa halip, binibigyan nito ang gumagamit ng kakayahang kontrolin ang daloy ng enerhiya, habang sinusundan ang galaw ng talim. Ngunit, hindi yon ang tunay na ikinagulat ni Lycia. Ang mas nakakamangha, kahit hindi pa nabubuksan ni Nam Gangjun ang lihim na manual. Nagagawa na niyang kontrolin ang daloy ng enerhiya ng napaka-eksakto. Ang bawat bagzo ng enerhiya, eksaktong sumasabog kasabay ng direksyon ng kanyang espada. Dahil doon, lalo pang naging seryoso ang ekspresyon ni Lycia. Habang magaang niyang iniiwasan ang bawat atake, patuloy namang iniindayog ni Nam Gangjun ang kanyang espada. Ni minsan, hindi nasira ang kanyang ritmo. At doon, napagtanto ni Lycia ang isang mahalagang bagay. Talagang naunawaan na ng kanyang alagad. Ang pinakapuso ng remote cloud layered wall stance. Dahil sa likas nitong talento, nahuli niya ang tunay na asensya ng teknik. Sa napakaikling panahon, hindi lang niya kinopya ang mga galaw. Naintindihan niya mismo ang prinsipyong bumubuo sa teknik. Dahil sa pag-unawang iyon, sunod-sunod niyang muling inindayog ang kanyang espada. Bawat atake, mas matatag, mas natural, tila ba matagal na niyang ginagamit ang teknik na iyon. Nagpatuloy ang sparring ni Nam Gangjun at Lycia. Muli silang naglapitan, at nagsimula ang palitan ng espada sa malapitan. Ngunit ngayon, hindi na kumikilos si Nam Gangjun na parang alagad na basta lang gumagaya sa kanyang guro. Ang bawat indayog ng kanyang espada, mas naging natural, mas pino, at mas mahusay ang kontrol. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Lycia ang lahat. Sa bawat banggaan ng kanilang mga espada, nakikita niyang, patuloy na nakakahanap ng sariling kasagutan si Nam Gangjun. Hindi lang niya ginagaya ang panlabas na anyo ng sword slow, na isa sa buhay niya mismo, ang pinakapundasyon ng teknik sa bawat galaw. Nang muli siyang umatake, lalo pang tumibay ang paniniwala ni Lycia. Napakabihira ng ganitong talento, isang taong kayang maunawaan ang pinakagawa ng isang teknik, at matagpuan ang sarili niyang sagot, kahit hindi na kailangang turuan sa bawat hakbang. Dahil sa natuklasang iyon, lalo pang lumaki ang tiwala niya kay Nam Gangjun. Sa kanyang paningin, ang talento ng kanyang alagad ay tunay na nasa pambihirang antas. Para kay Lycia, ang isang teknik ay hindi simpleng serye ng mga galaw na kailangang isaulo. Ito ay isang sining na kailangang maunawaan hanggang sa pinakapundasyon nito.
At napatunayan ni Nam Gangjun na kaya niyang maabot ang ganoong antas ng pag-unawa sa napakaikling panahon. Hlang, muling umalangaw-ngaw ang banggaan ng kanilang mga espada. Nagkalapit sina Nam Gangjun at Lee Xia. Nagkandado ang kanilang mga sandata sa malapitan. Sa bawat banggaan, sumasabog ang malalakas na alon ng enerhiya. Kumalat ang mga ito sa buong arena. Kitang-kita kung gaano katindi ang kanilang labanan. Samantala, natulala ang lahat ng mga alagad na nanunood. Ang sparring na nasa harapan nila ay lumampas na sa inaasahan ng kahit sino. Isa sa mga senior ng Heavenly Sword Hall ang hindi maitago ang paghanga. Hindi ko akalaing aabot sa ganitong antas ang espada ni Nam Gangjun. Samantala, iniisip naman ng ilang alagad na sinasadya ni Lee Xia na pigilan ang kanyang tunay na lakas. Ginagawa niya iyon upang maging patas ang sparring laban sa kanyang alagad. Iba-iba man ang kanilang opinyon. Iisa lang ang kanilang naging conclusion. Halimaw ang talento ni Nam Gangjun. Ganoon din ang naging hatol ni Gangjun M. Sa kanyang paningin, karapat-dapat talagang tawaging isang talent monster si Nam Gangjun. Habang nagpapatuloy ang laban, halos wala siyang makitang kahinaan sa binata. Matatag, maingat, at hindi natitinag ang kanyang konsentrasyon. Bawat desisyon, tamang-tama, bawat indayog ng espada, mas lalo pang nagiging pulido. Isang antas na mahirap paniwalaan para sa isang alagad pa lamang. Ngunit, sa likod ng kahangahangang ipinapakita niya, unti-unti nang bumibigat ang kanyang paghinga. Patuloy na pinipilit ng kanyang katawan ang sarili. Sa kabila ng pasanin ng 9 severe meridians, agad itong napansin ni Gangjun M. Malapit na siya sa limitasyon niya. Kung magpapatuloy pa ito, hindi nakakayanin ng katawan niya. Kahit nangingibabaw na ang pagod, mahigpit pa rin ang hawak ni Nam Gangjun sa kanyang espada. Matatag pa rin ang kanyang tindig. Ngunit, hindi na niya maitago ang matinding pagkapagod. Pagkakita rito, kalmadong itinigil ni Lee Xia ang sparring. Hanggang dito na muna, maganda ang ipinakita mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapatalas ng iyong espada. Simpleng salita lamang iyon. Ngunit, isa na iyong malaking pagkilala sa pagsisikap ni Nam Gangjun. Ilang sandali siyang natahimik. Pilit muna niyang inayos ang kanyang paghinga. Mabigat ang kanyang buong katawan. Ngunit magalang siyang yumuko. Tinanggap niya ang papuri ng kanyang guro. Samantala, tumalikod na si Lee Xia. Handa na sana siyang umalis sa arena. Ngunit, Master, bigla siyang napahinto. Lumingon siya kay Nam Gangjun. Kalmado ang kanyang tingin. Hinihintay ang sasabihin ng kanyang alagad. Muling yumuko si Nam Gangjun. Magalang siyang nagsalita. Master, maaari ko rin po bang makita ang inyong fast sword? Bahagyang nagulat si Lee Xia. Kulang pa ba ang sparring natin kanina? Nanatiling magalang si Nam Gangjun. Nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa puluhan ng espada. Ngunit, alam na niya ang sagot sa kanyang sarili. Hindi pa sapat iyon, may gusto pa akong maunawaan. Sa ngayon, napag-aralan na niya ang blunt sword, at pati ang soft sword. Ngayon, gusto naman niyang maunawaan ang fast sword, upang mabuo ang kanyang pag-unawa sa landas ng espada. Habang nakayuko, taos puso niyang ipinaliwanag ang kanyang dahilan. Alam kong ang fast sword ang isa sa pinakamahalagang teknik ninyo bilang isang master. Kaya gusto ko po itong matutuhan mismo mula sa inyo. Hindi lang ang panlabas nitong anyo, kundi pati ang prinsipyong bumubuo rito. Hindi agad sumagot si Lee Xia. Matagal niya munang pinagmasdan ang kanyang alagad. Tila mabuti niyang pinag-iisipan ang kahilingan nito. Natahimik ang buong arena, pati ang mga nanunood. Hinihintay ang magiging pasya ng kanilang master. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang ngumiti si Lee Xia. Dahan-dahan siyang tumango. Kung napag-isipan mo na nang mabuti, pagbibigyan kita. Magaang niyang hinugot ang kanyang espada. Kumikinang ang talim nito sa ilalim ng liwanag. Kasabay niyon, biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay nagsalita si Lee Xia. Kung tunay kitang alagad, natural lang na nais kong ipamana sa iyo ang sword art na matagal ko nang ginagamit. Pagkatapos ng mga salitang iyon, biglang nagbago ang aura ni Lee Xia. Mas tumulim ang kanyang titig. Kalmado niyang binalaan si Nam Gangjun. Darating na ako. Sa isang iglap, naglaho siya sa kanyang kinatatayuan. Napakabilis ng kanyang pag-atake. Halos wala ng oras si Nam Gangjun para makapaghanda. Isang hininga lang,
At naglaho ang distansya sa pagitan nila. Bumalot sa buong arena ang napakabigat na pressure. Napakabilis ng kilos ni Lee Sia. Iisa lang ang napansin ni Nam Gangjun. Mas matalas ngayon ang lightning energy na bumabalot kay Master. Pagkatapos noon, sunod-sunod na rumagasa ang mga atake. Walang kahit isang sandaling pahinga. Ibang-iba ang bilis nito kumpara sa lahat ng ipinakita kanina. Wala nang magawa si Nam Gangjun kundi salagin ang bawat hampas. Khlang, khlang, khlang. Muling umalangaw ang banggaan ng kanilang mga espada. Sa bawat salpukan, tila mababasag na ang pagkakahawak ni Nam Gangjun sa kanyang espada. Ngunit, kalmado pa rin ang mukha ni Lee Sia. Patuloy na bumabalot sa kanyang buong katawan ang bughaw na lightning energy. Habang nagpapatuloy ang kanyang mga atake, nagsimula siyang magpaliwanag. Kung hindi mo nilikha ang 13 Lightning Flash Sword Thunder, ito sana ang sword art na ipapamana ko sa iyo bilang pangunahing teknik. Ipinakita ng mga salitang iyon kung gaano kahalaga ang teknik na kanyang gagamitin. Ilang sandali pa, nagsimulang magtipon ang bughaw berdeng kidlat sa talam ng kanyang espada. Palaki ng palaki ang enerhiya, hanggang sa maging isang umiikot na ipoypo ng kidlat. Walang pag-aalinlangan, iniindayog ni Lee Sia ang kanyang espada. Heavenly Thunder Thrust. Sa isang iglap, isang napakalaking kidlat na hiwa ang rumagasa patungo kay Nam Gangjun. Ang lakas nito ay higit na mas nakakatakot kaysa sa lahat ng naunang atake. Kahit ang pressure pa lang ng isang hampas na iyon, sapat nang ipakita ang napakalaking agwat ng kanilang lakas. Boom! Sumabog ang enerhiya ng Heavenly Thunder Thrust. Nilamon ng makapal na usok ang buong arena. Nawala sa paningin ng lahat ang dalawang swordsman. Natulala ang mga alagad. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng ipinakita ng kanilang Hallmaster. Sa katunayan, halos hindi na masundan ng kanilang mga mata ang galaw ni Lee Sia. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng isang kisap mata. Unti-unting naglaho ang usok, nakatingin si Nam Gangjun sa bakas ng pag-ataking iyon. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata, basa pa rin ng pawis ang kanyang mukha, at hindi pa rin maayos ang kanyang paghinga. Napakagaling, talagang nasa ibang antas ang lakas ni Master. Kasabay nito, may isa na namang tanong ang sumagi sa kanyang isip. Darating kaya ang araw, na malalagpasan ko ang limitasyong naabot ko sa dati kong buhay? Higit pa roon. Maaabot ko rin kaya ang bilis na ipinakita ni Master. Bahagyang ngumiti si Lee Sia habang nakatingin sa kanya. Kalmado siyang nagsalita. Kapag naabot mo ang antas na iyon, ang 13 Lightning Flash Sword Thunder mo ay magiging mas makapangyarihan pa kaysa ngayon. Lalo pang tumibe ang determinasyon ni Nam Gangjun. Mas mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang espada. Napagtanto niyang, dahil sa paggabay ng kanyang master, mas malinaw na ngayon ang landas na kailangan niyang tahakin. Unti-unting napalitan ng matibay na paniniwala ang kanyang mga pagdududa. Magalang siyang yumuko kay Lee Sia. Master, napakahalaga ng mga natutuhan ko ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng itinuro ninyo. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, unti-unting naging tahimik muli ang arena. Isa-isang umalis ang mga alagad at mga nanood ng sparring. Opisyal nang natapos ang pagsasanay sa araw na iyon. Samantala, nakatayo pa rin si Nam Gangjun. Hingal na hingal siya matapos ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Kahit pagod na pagod ang kanyang katawan, sinimulan niyang suriin ang mga natutuhan niya sa pagsasanay. Habang lalo niyang pinag-iisipan ang nangyari, lalo niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi sapat ang umasa lang sa mga pangunahing external arts. Kung gusto kong mas mabilis pang lumakas, mas tumibe ang paniniwalang iyon. Matapos niyang maranasan mismo ang ipinakita ng kanyang master, ang pagsasanay ngayong araw, ay nagpatunay na napakalayo pa ng landas na kailangan niyang tahakin. Habang nag-iisip siya, lumapit si Gangjun M. Nam Gangjun, agad siyang lumingon, at magalang na yumuko. Umupo si Gangjun M sa tabi niya. Pinagmasdan niya ang pagod na kalagayan ng binata. Kalmado siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Matapos matiyak na maayos ang kalagayan ni Nam Gangjun, ngumiti siya ng bahagya. Maganda ang ipinakita mo sa sparring. Isang simpleng papuri, ngunit sapat upang maging perpektong pagtatapos ng kanilang makabuluhang pagsasanay. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Pero, malaki pa ang pwede mong i-improve sa external arts mo. Napatingin si Nam Gangjun sa kanyang mga kamay.
Bahagya pa rin itong nanginginig dahil sa matinding pagod. Tahimik siyang napaisip. Tama siya, hindi pa ito ang hangganan ng lakas ko. Kung gusto kong maging mas malakas, kailangan kong makahanap ng mas epektibong paraan ng pagsasanay sa external arts. Mas lumino sa kanya ang mga kahinaan na kailangan pa niyang punan. Nang makita ni Gang Jun na naunawaan na ito ng binata, nagbigay siya ng isang mungkahi. Kailangan mong pumunta sa Iron Tower Hall. Napakunot ang noo ni Nam Gang Jun. Iron Tower Hall. Ngayon lang niya narinig ang pangalang iyon. Ano po ba ang Iron Tower Hall? Bahagyang ngumiti si Gang Jun. Maiintindihan mo rin, kapag nakarating na tayo roon. Sadyang hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Parang gusto niyang makita mismo ni Nam Gang Jun ang lugar. Habang naglalakad sila, unti-unti na ring nagsimulang magpaliwanag si Gang Jun. Ang Iron Tower Hall ay tahanan ng mga mandirigmang inialay ang sarili sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Kapag naturuan ka ng Hallmaster ng Iron Tower Hall, marami kang matututunan tungkol sa external arts. Maya-maya, dumating sila sa training grounds ng Iron Tower Hall. Pagpasok pa lang, agad na napansin ni Nam Gang Jun ang malaking kaibahan nito sa ibang hall. Ang bawat alagad, abala sa pagpapalakas ng kanilang katawan. May mga nagbubuhat ng napakabibigat na bakal. May mga nagsasanay ng mag-isa. Halos walang group training. Lahat sila, nakatuon sa pagtulak sa kanilang pisikal na limitasyon. Ibang-iba talaga ang paraan ng pagsasanay dito. Habang pinagmamasdan ang paligid, may naalala si Nam Gang Jun. Sa 10 hall sa ilalim ng Sword Fragrance, 3 lamang ang kinikilalang pinakamalalakas. At isa roon, ang Iron Tower Hall. Higit pa rito, ito pa nga ang pinakamahusay sa 3 pagdating sa external arts. Hindi yun simpleng reputasyon lamang. Bunga yun ng walang tigil na pagsasanay ng lahat ng alagad nito. Lahat ng naroon ay nakatuon lamang sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Ngunit, alam din ni Nam Gang Jun na hindi pa kabilang ang Heavenly Sword Hall sa 3 pinakamalakas na hall. Gayunpaman, hindi man lang siya pinanghinaan ng loob. Oras lang ang kailangan, maaga o huli. Mapapabilang din ang Heavenly Sword Hall sa 3 pinakamalakas na hall ng Sword Fragrance. Habang papasok siya sa training grounds, bigla niyang narinig ang isang malakas na boses. Nam Gang Jun, lumingon siya, isang malaking lalaki na may matipunong katawan at makapal na bigot ang papalapit. Malawak ang ngiti nito, agad nitong nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Pagharap nito kay Nam Gang Jun, agad itong nagtanong, anong nagdala sa'yo rito? Sa Iron Tower Hall, napatingin si Nam Gang Jun nang may pagtataka. Magalang siyang nagtanong, kilala niyo po ba talaga ako? Pagkarinig niyon, malakas na tumawa ang malaking lalaki. Hahaha, tila hindi siya makapaniwala sa tanong. Ayon sa matipunong lalaki, kilalang kilala na ngayon ang pangalan ni Nam Gang Jun. Kumalat na ang balita tungkol sa kanyang mga nagawa, at naging usap-usapan siya sa iba't ibang hall. Kaya para sa kanya, nakakapagtakang isipin na akala ni Nam Gang Jun ay hindi pa siya kilala. Dahil sa malakas nitong pagtawa, napalingon ang mga alagad na nagsasanay sa paligid. Isa-isa silang huminto, at puno ng pagtatakang tumingin sa bagong dating. Ilang sandali lang, nakatuon na ang lahat ng atensyon kay Nam Gang Jun. Maya-maya, biglang nanlaki ang mata ng isa sa mga alagad. Siya si Nam Gang Jun. Siya ang nakatalo sa opisyal ng Mayongyo sa una niyang misyon. Pagkarinig noon, lalo pang dumami ang mga matang tumingin sa kanya. Samantala, natahimik lang si Nam Gang Jun. Halatang litong-lito siya, hindi niya inaasahang. Umabot na pala hanggang Iron Tower Hall ang kanyang kasikatan. Pagkakita sa reaksyon niya, bahagyang ngumiti muli ang matipunong lalaki. Kalmado itong nagsalita, talaga bang hindi mo ako nakikilala? Nagsimula ang kwento ng agad na yumuko si Nam Gang Jun bilang paggalang sa Hallmaster ng Iron Tower Hall. Pagkakita sa magalang niyang asal, malakas na natawa si Junks. Masaya siyang makita na naaalala pa rin siya ni Nam Gang Jun. Kahit matagal na silang hindi nagkita, walang pag-aalinlangang tumanggo si Nam Gang Jun. Siyempre naman po, Hallmaster. Kayo po ang isa sa mga hurado noong finals ng tournament. Dahil sa sagot na iyon, agad nagamaan ang kanilang usapan. Maya-maya, nagtanong si Junks, nagamit mo na ba ang elixir na ibinigay ko noon? Casual lang ang tono niya.
Tila gusto lang niyang malaman kung gaano nakalaki ang naging pag-unlad ng binata. Magalang na sumagot si Nam Gangjun. Napakalaki po ng naitulong ng spiritual elixir na iyon. Dahil doon, malaki ang naging pag-unlad ng katawan at cultivation ko. Hindi ko po inaasahang ganoon kalaki ang magiging epekto nito. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy sa usapan, biglang iniunat ni Jungs ang dalawang kamay niya. Walang sabi-sabi, hinipo niya ang katawan ni Nam Gangjun mula ulo hanggang paa. Dahil sa sobrang biglaan, natigilan si Nam Gangjun. Hindi niya inaasahan ang ginawa ng Hallmaster. Samantala, sinusuri lamang ni Jungs ang kanyang katawan. Gusto niyang malaman ang tunay nitong kalagayan. Hindi naman nagtagal, nakabuo agad siya ng conclusion. Mas malala pala ang kondisyon ng batang ito kaysa sa inaakala ko. Napansin niyang, mas maliit ang pangangatawan ni Nam Gangjun kumpara sa karamihan ng kaedad nito. Ngunit, lalo lamang siyang humanga dahil doon. Kahit malayo sa perpekto ang kanyang pangangatawan, naipakita pa rin ni Nam Gangjun ang kahangahangang swordsmanship noong finals ng tournament. At hindi yun bagay na kayang gawin ng ordinaryong tao. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ni Jungs ang bawat galaw ng espada ni Nam Gangjun noong sparring tournament. Napakalalim ng naging impresyon nito sa kanya. Habang lalo niya itong naaalala, lalo rin siyang humahanga sa talento ng binata. Maya-maya, si Jungs ang muling bumasag sa katahimikan. Ano ba talaga ang sadya mo rito, Nam Gangjun? Sigurado akong may mahalagang dahilan kung bakit ka pumunta sa Iron Tower Hall. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Nam Gangjun. Tapat niyang sinabi ang kanyang pakay. Gusto ko pong humingi ng payo at gabay tungkol sa pagsasanay ng external arts. Bahagyang nagulat si Jung sa kahilingang iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya. Nakita mo ba ang mga alagad namin habang dumadaan ka sa training hall? Habang nagtatanong, maigi niyang pinagmamasdan ang reaksyon ni Nam Gangjun. Tila gusto niyang malaman ang unang impresyon nito. Bahagyang ngumiti si Nam Gangjun. At tumango, oo po, nakita ko silang lahat. Ang lalaki ng mga katawan nila. Parang mga bodybuilder na handang sumabak sa kompetisyon anumang oras. Dahil sa nakita niya, lubos na niyang naunawaan ang reputasyon ng Iron Tower Hall. Ngayon, alam na niya kung bakit sila kinikilalang may pinakamalakas na external art sa tatlong pinakamakapangyarihang hall ng Azure Sky. At napatunayan niyang, hindi lang iyon basta reputasyon. Totoo talaga ang kanilang lakas. Ngunit, sa halip na matuwa, biglang naging seryoso ang mukha ni Jungs. Tila pati ang makapal niyang bigot ay bumagsak kasabay ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Naglaho ang kanyang ngiti, kalmado siyang nagsalita, simula pa lang ng placement test. Nakita ko na ang pambihirang talento mo sa espada. Iyan ang dahilan kung bakit napakabilis ng pag-unlad mo kumpara sa ibang alagad. Pero, ibang mundo ang external arts. Hindi ito kayang paghusayan gamit lang ang talento o talino. Mas mahirap ang landas na ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang kailangan dito ay hindi matitinag na tiyaga, disiplina, at kahandaang paulit-ulit na ibuhos ang pawis at lakas sa loob ng maraming taon. Walang shortcut, kahit para kanino. Pagkatapos ay nagkwento si Jungs. Marami na ang dumating sa Iron Tower Hall. Punong-puno ng kumpiyansa, naniniwala silang kakayanin nila ang matinding pagsasanay doon. Pero, isa-isang nawasak ang kumpiyansa nilang iyon. Nang maranasan nila mismo ang hirap ng training. Unti-unti silang sumuko. May ilan pa nga, na umalis sa Iron Tower Hall habang umiiyak. Hindi na nila kinaya ang bigat ng pagsasanay. Ilang beses na iyong nasaksihan ni Jungs. Kaya muli niyang tinitigan si Nam Gangjun. Matalim ang kanyang mga mata. Sigurado ka bang matatapos mo ang buong training? Hindi ka ba susuko sa kalagitnaan? Tila isa iyong pagsubok. Hindi niya sinusukat ang lakas ni Nam Gangjun, kundi ang kanyang determinasyon. Gusto niyang malaman. Naparito ba siya dahil buo talaga ang kanyang loob? O dahil lang sa pansamantalang kuryusidad? Para kay Jungs, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Samantala, matagal nang alam ni Nam Gangjun ang katotohanan. Walang madaling paraan para maging mas malakas. Kapalit ng malaking lakas, ay malaking sakripisyo. Kaya hindi man lang siya natakot sa sinabi ni Jungs. Nakapagdesisyon na siya. Kung ang pagsasanay sa Iron Tower Hall ang magtutulak sa akin lampas sa kasalukuyan kong limitasyon.
Kahit gaano pa kahirap, haharapin ko hanggang dulo. Walang pag-aalinlangan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Matatag ang kanyang titig. At buong lakas niyang sinabi, tatapusin ko po ang buong pagsasanay sa Iron Tower Hall. Bahagyang tumanggaw si Jones. Pagkatapos, umakyat siya sa gitna ng training arena. Habang naglalakad, unti-unti niyang hinubad ang pangitaas niyang damit. Lumitaw ang matipunong katawan na hinubog ng napakaraming taon ng pagsasanay. Pagdating sa gitna, kinumpasan niya si Nam Gangjun. Halika, umakyat ka. Gusto niyang subukan mismo ang tibay ng katawan ng binata. Walang pag-aalinlangang hinubad din ni Nam Gangjun ang kanyang pangitaas. Umakyat siya sa arena, at tumayo sa harap ni Jones. Agad na lumabas ang napakalaking agwat ng kanilang pangangatawan. Ang katawan ni Jones, parang bakal na paulit-ulit na pinanday. Samantalang si Nam Gangjun, payat, at balingkinitan. Sa unang tingin, parang kaya siyang tanggayan ng malakas na hangin. Habang pinagmamasdan siya ng malapitan, napabuntong hininga si Jones. Mas malala pa pala kaysa sa inaakala ko. Alam na niyang hindi perpekto ang katawan ni Nam Gangjun para sa external arts. Pero, mas malubha pa pala ang tunay na kalagayan nito. Mas payat pa siya ngayon. Kaysa noong sparring tournament, napakalinaw ng pagbabagong iyon. Gayunpaman, lalo lamang lumaki ang kanyang kuryosidad. Sa katawan na ganito kaina, paano siya nakakagamit ng ganoong kalakas na swordsmanship? Habang hinihimas ang kanyang baba, patuloy niyang pinagmasdan si Nam Gangjun. Napaisip siya, bagay kaya talaga ang batang ito sa training method na ginawa ko para sa external arts. Nang marinig iyon, sinamantala agad ni Nam Gangjun ang pagkakataon. Hall Master, maaari ninyo po ba akong turuan ng personal ninyong martial art? Taos puso ang kanyang kahilingan. Ngunit, hindi agad sumagot si Jones. Sa halip, itininaas lang niya ang kanyang matipunong braso, at ipinakita ang nakaumbok niyang biceps. Bahagya siyang ngumiti. Ang ituturo ko, ay hindi simpleng lihim na teknik. Hindi ito natututunan sa pakikinig lang. Habang mas nauunawaan mo ang katawan ng tao, mas nagiging komplikado rin ang mga prinsipyong kailangan mong maintindihan. Kaya halos imposibleng ipaliwanag ang lahat gamit lang ang salita. Marami nang nagkamali sa pundasyon ng training. Dahil sa maliit na pagkakamali sa teorya, mali rin ang naging paraan ng kanilang pagsasanay. At sa halip na lumakas, sinira lang nila ang sarili nilang katawan. Kaya, mas gusto, kung ituro ang lahat ng personal, para masiguro kung tama ang bawat galaw mo simula pa lang. Sa ganoong paraan, maiiwasan natin ang mga pagkakamaling pwedeng sumire sa buong training. Kalmadong nagpatuloy si Jung sa kanyang paliwanag. Sa totoo lang, may ilang alagad sa Iron Tower Hall na kaya nang ituro sa iyo ang mga pangunahing external arts. Pero, pagdating sa mas mataas na antas, hindi pa sapat ang kakayahan nila para gabayan ka. Kaya ako na mismo ang magtuturo sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang pundasyon ng lakas ng Iron Tower Hall. Para kay Nam Gangjun, mas mahalaga ang aktwal na karanasan kaysa sa puro paliwanag lang. Pagkasabi ni Jones, bigla niyang itinapak ng malakas ang isang paa sa arena. Boom! Agad na nagbitak ang sahig. Kumalat ang mga bitik sa lahat ng direksyon mula sa ilalim ng kanyang paa. Umalangaw-ngaw ang malakas na ugong. Ang teknik na iyon ay tinatawag na rock treading heavy steps, isang simpleng pagtapak lang. Ngunit sapat na iyon upang ipakita ang nakakatakot na pisikal na lakas ng Hall Master ng Iron Tower Hall. Hindi pa man nakakabawi si Nam Gangjun. Kumilos na ulit si Jones. Ini-atras niya ang isang braso. Unti-unting nagtipon ang buong lakas ng kanyang katawan sa nakakuyom niyang kamao. Kasabay nito, ginamit niya ang teknik na Iron Fist of the Heavens. Umumbok ang mga kalamnan sa kanyang braso, at bumigat ang pressure na ibinubuga ng kanyang aura, kahit hindi pa niya inilalabas ang suntok. Ramdam na agad ang napakalakas na puwersa. Sa isang iglap, sumugod ang unang suntok. Ang ikalawang teknik nito, Rock Crushing Piercing Strike. Napakabilis ng atake, halos wala ng oras para umiwas. Agad na naunawaan ni Nam Gangjun. Imposibleng maiwasan ito, wala siyang sinayang na oras. Agad niyang iniindayog ang kanyang espada. Sa isang maayos na galaw, ginamit niya ang remote cloud layered wall stance. Layunin niyang salagin, at ilihis ang direksyon ng suntok.
Nagtagumpay nga siyang baguhin ang direksyon ng atake. Pero, hindi nabawasan kahit kaunti ang bigat ng puwersang dala nito. Lahat ng pressure, diretsyong tumama sa kanyang katawan. Parang hindi ito suntok ng tao. Parang isang dambuhalang mining truck na rumaragasa ng buong bilis. At ako ang direktang binangga nito. Matinding nanginig ang buong katawan ni Nam Gangjun. Halos mawala ng pakiramdam ang kanyang dalawang braso. Sobrang bigat ng puwersang kanyang sinalo. Nagsimulang bumuhos ang kanyang pawis. Patuloy siyang dinidiinan ng napakalakas na pressure. Ngunit, sa halip na mabahala, lalo pang natuwa si Junks. Lumabas pa ang kanyang dila sa sobrang excitement. Agad niyang nakilala ang teknik na ginamit ni Nam Gangjun. Remote Cloud Layered Wall Stance. Ang galing, napakahusay ng depensa mo, talagang kahanga-hanga. Halatang labis siyang nag-e-enjoy sa maikling palitan nila. Ngunit, hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi si Nam Gangjun. Pagkatapos pa lang ng papuri, agad na niyang pinakawala ng kasunod na suntok. Ngayon, mas mabigat pa ang pressure kaysa sa una. Muling itinaas ni Nam Gangjun ang kanyang espada. Ginamit niya ulit ang parehong teknik. Nasalag niya ang atake. Ngunit, sobrang lakas pa rin ang suntok ni Junks. Hindi niya ito tuluyang napahina. Boom! Sa isang iglap, tumilapon si Nam Gangjun. Mataas siyang lumipad sa ere. Kitang-kita ang nakakatakot na pisikal na lakas ng Hallmaster ng Iron Tower Hall. Habang nasa ere, mabilis niyang iniikot ang kanyang katawan. Ginawa niya iyon upang mabawasan ang impact ng pagbagsak. Dahil sa kanyang mahusay na reflexes, matagumpay siyang lumapag gamit ang dalawang paa, at nanatili siyang balanse. Pagkalapag, malalim siyang huminga. Agad niyang napagtanto ang isang bagay. Kung hindi ko ginamit ang prinsipyo ng Remote Cloud Layered Wall Stance kanina, malamang wasak na ang katawan ko. At siguradong may ilang buto na ang nabali. Dahil doon, nagbago ang paraan ng kanyang pag-iisip. Kung puro depensa lang gamit ang espada ang aasahan ko, hindi ko matatalo ang kalaban na tulad ni Junks. Isang maliit na pagkakamali lang. Matatapos agad ang sparring na ito. Kaya gumawa siya ng bagong desisyon. Hindi sapat ang puro depensa. Kailangan kong maghanap ng pagkakataong makaganti. Mas tumulim ang kanyang mga mata. Ibinuhos niya ang buong konsentrasyon sa bawat galaw ni Junks. Metiag ang naghintay si Nam Gangjun. Nang tamang pagkakataon para gumanti. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang alas. Agad na bumalat ang kidlat sa kanyang espada. Kumislap ang matinding liwanag, at napuno ng lumaragas ang lightning energy ang buong arena. Dahil dito, napalingon ang lahat ng alagad ng Iron Tower Hall. Natulala sila sa kidlat na bumabalot sa espada ni Nam Gangjun. Ngunit, hindi ang teknik ng kidlat ang tunay na ikinagulat nila, kundi, ang naging resulta nito, ang napakalakas na hiwa ni Nam Gangjun, ay hindi man lang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas sa braso ni Junks. Parang, hindi man lang siya tinamaan ng espada. Nang makita iyon, agad na naunawaan ni Nam Gangjun kung gaano katindi ang external arts ni Junks. Napakalakas ng depensa ng katawan niya. Halos imposible itong paniwalaan. Ang isang atakeng dapat sanay nakakasugat, ay walang naging epekto. Napaisip siya, naabot na kaya ni Hallmaster ang antas ng body protection arts. Habang mas lalo niya itong iniisip, lalo siyang namamangha. Ngunit ang mas nakakagulat, kahit siya ang umatake, ang sarili niyang braso ang nanginig ng matindi. Ang lakas ng puwersang bumalik mula sa katawan ni Junks. Halos manigas ang kanyang mga kalamnan. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganoong katibay na depensa. Habang tumatagal, lalo lamang siyang humanga. Talagang nabuksan ng external arts ni Junks ang kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit labis na iginagalang ang Iron Tower Hall. Samantala, bahagyang nag-inat si Junks. Malawak ang kanyang ngiti. Maganda ang sword technique mo. Pero, iyan na ba ang lahat ng kaya mo? Nakangiti pa rin siyang humamon. At hindi na siya naghintay ng sagot. Simulan natin ulit. Walang pahinga. Walang oras para humabol ng hininga. Para kay Junks, doon pa lang talaga nagsisimula ang tunay na training. Kapag umaabot na ang katawan sa limitasyon nito, pawis na si Nam Gangjun. Ngumiti na lang siya ng pilit. Simula pa lang pala ang lahat ng ito. Mas mabigat pa ang mga susunod na pagsubok. At nagpatuloy ang kanilang pagsasanay.
Paulit-ulit silang nagpalitan ng mga atake. Lumipas ang oras. Hindi nila namalayang. Papalubog na ang araw. Maya-maya, isa sa mga alagad ng Iron Tower Hall ang nagsalita. Kung tama ang bilang ko, halos 50 beses nang umatake si Nam Gangjun. Pagkarinig noon, napatingin ang lahat sa isa't isa. Hindi sila makapaniwala. Nakakatayo pa rin siya. Pagkatapos ng ganoong klaseng training, unti-unti nilang napagtanto na hindi ordinaryong tao si Nam Gangjun. Ang kanyang tibay, ang kanyang determinasyon, parehong lampas sa kanilang inaasahan. Napaisip pa ang ilan sa kanila. Kung kami kaya ang nasa kalagayan niya, kakayanin kaya naming tumagal laban mismo kay Hallmaster? Walang sino man ang nakasagot, lalo lamang natahimik ang paligid. Samantala, si Jungs ay parang hindi man lang napagod. Pantay pa rin ang kanyang paghinga. At wala pa ring nababawas sa kanyang sigla. Parang hindi sapat ang buong araw na pagsasanay para mapagod siya. Nang makita niyang palubog na ang araw, sa wakas ay nagsalita siya. Malapit na tayong matapos. Ngunit, ang huling bahagi ng training, ang siyang pinakamapanganib. Walang pag-aalinlangan. Ginamit ni Jungs ang teknik na 6 Technique Crushing Wave. Agad na bumalat sa kanyang katawan ang napakalaking enerhiya. Biglang bumigat ang hangin sa buong arena. Sa isang iglap, sumugod siya kay Nam Gangjun. Sunod-sunod niyang pinakawalan ng napakabibigat na suntok. Bawat isa, may kakayahang dumurog ng kalaban. Walang puwang para makahinga. Samantala, halatang ubos na ang lakas ni Nam Gangjun. Hingal na siya matapos ang buong araw na walang tigil na pagsasanay. At, ngayon, kailangan pa niyang harapin ang mas mabangis na pag-atake. Pagkakita rito, nataranta ang mga alagad sa labas ng arena. Naabot na kaya niya ang limitasyon niya. Lalo silang kinabahan, sa bawat suntok na pinapakawalan ni Jungs. Alam nilang, kahit isang suntok lang ang direktang tumama. Hindi lang simpleng bali ng buto ang mangyayari. Mas malala pa roon, kahit isipin lang iyon, napapapigil na sila ng hininga. Samantala, sa gitna ng arena, pilit pa ring inaayos ni Nam Gangjun ang kanyang mabigat na paghinga. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pagod. Halos maabot na ng kanyang katawan ang sukdulang limitasyon. Ngunit, hindi nagbago ang kanyang mga mata. Matalim pa rin ang kanyang titig. Hindi pa rin nawawala ang kanyang focus. At higit sa lahat, hindi man lang natinag ang kanyang determinasyon. Kahit sumisigaw na sa pagod ang bawat kalamnan ng kanyang katawan, wala pa rin siyang balak sumuko. Kahit halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan, patuloy pa rin siyang lumalaban.